Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa 2 aklat ni Samuel. Nang magtagsibol, panahong angkop sa digmaan, pinalabas ni David ang buong hukbo ng Israel sa pangunguna ni Joab at ng iba pang mga pinuno. Pinuksa nila ang mga Amonita at kinubkob ang Raba. Si David ay nagpaiwan na sa Jerusalem. Isang hapon, natulog si David. Nang siya'y magising, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula ron, may natanaw siyang magandang babaeng naliligo. Ipinagtanong niya kung sino iyon. Sinabi sa kanya na iyo'y si Batseba, anak ni Eliam at asawa ng Heteyong si Urias. Ipinakuha niya si Batseba. Sinipingan siya ni David at pinauwing pagkatapos. Dahil sa nangyaring ito, si Batseba ay naglihi, kaya't ipinasabi niya ito kay David. Inutusan agad ni David si Joab na dalhin sa kanya si Urias. Nang dumating ito, tinanong siya ni David, "Kamusta si Joab at ang hukbo? Ano ang lagay ng labanan?" Sinabi pa niya kay Urias, "Umuwi ka na at magpahinga, pagkat nanggaling ka sa malayong paglalakbay." Lumakad na si Urias. Ang hari ay nagpadala pa ng alaala sa tahanan nito, ngunit hindi pala siya nagtuloy sa kanila. Doon na siya natulog sa may tarangkahan ng palasyo, kasama ng mga bantay. Nalaman ito ni David. Kinabukasan, inanyayahan ni David sa pagkain si Urias, at ito'y kaniyang nilasing. Hindi rin ito umuwi ng gabing iyon, bagkus natulog na kasama rin ng mga bantay. Kinabukasan, sumulat si David kay Joab at ipinadala kay Urias. Ganito ang nasasaad, "Isubo mo si Urias sa mga kaaway na mabangis. Pagkatapos umurong ka at bayaan mo siyang mapatay." Nagmanman si Joab sa lungsod na kanilang kinubkob at sa gawing mababangis ang kaaway. Doon nga niya itinapat si Urias. Lumabas ang mga kaaway mula sa lungsod at sinalakay ang mga kawal ni Joab. Napatay ang ilang pinuno ni David kasama si Urias. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon, masusubaybayan natin ang pagbagsak ni David. Ang dahilan ng kabiguan ng paghahari ni David ay ang kasalanan. At ang mga kasalanan ay dugtong-dugtong. Nagsimula ito sa katamaran. Tinamad na si David sa pakikipagdigma na isang gawain ng hari. Kinukubkob nila noon ang lungsod ng Raba ng mga Amonita. Sa halip na si David ay sumama sa pakikipagdigma, nagpaiwan siya sa lungsod at pinaubayan lang ang trabaho sa kanyang general na si Joab. Wala siyang magawa sa palasyo, kaya pasyesta-syesta na lang siya at pumapapasyal-pasyal sa buong palasyo. Isang hapon, nasilip niya si Batseba, isang magandang babae na naliligo. Mula sa katamaran, dumating siya sa pagnanasa. Kahit na alam niya na may asawa na ang babae, ginamit niya
ang kanyang pagkahari. Pinatawag niya si Bathsheba at sinipingan ito. Dumating na ang kasalanan ng pangangalo niya. Nagbunga ang kanyang ginawa. Nabuntis si Bathsheba. Naghanap si David ng paraan upang takpan ang kanyang kasalanan. Pinatawag si Urias, ang asawa ni Bathsheba. Dinahilan na kamustahin ang labanan, pero ang balak niya ay makauwi ito sa bahay. Magkakaroon na ng dahilan sa pagkabuntis ni Bathsheba. Pero tapat si Urias. Sa kanila noon, ang digmaan ay isang holy war. Kaya ang mga mandirigma ay hindi dapat magkaroon ng relasyon sa mga babae habang sila'y nasa labanan, kahit nasa kanilang asawa. Hindi umuwi si Urias. Natulog siya sa palasyo kasama ng mga bantay. 2 gabing ginawa ito ni Urias, kahit na nilasing pa siya ni David. Hindi umuwi si Urias. Sa 3 araw, pinabalik na ni David si Urias na may dala-dalang sulat kay General Joab na sinasabi sa kanya na ipain si Urias sa labanan upang mamatay. Ang sulat na dala-dala ni Urias ay ang kanyang death sentence. Ganun nga ang ginawa ni Joab. Ipinain si Urias sa isang mainit na labanan at isa si Urias sa mga namatay. Dugtong-dugtong ang kasalanan. Ang maliit na kasalanang katamaran ay nagdala ng pagnanasa. At ito naman ay nagdala ng pangangalo niya. Ang pangangalo niya ay dinugtungan ng pagsisinungaling at pagpapanggap. At sa wakas ito ay nagtapos ng pagpapapatay. Kung hindi natin titigilin ang kasalanan, ito ay magdadala pa ng ibang kasalanan. Upang hindi na madugtungan ang kadena ng pagkakasala, kailangan nating aminin ito at putulin na. Dito natin natitigilan ang kasalanan bago pa ito lumala. Aminin na natin at pagsisihan ang pagkakamali. Ang lahat ng kasalanan ay nagsisimula sa kalooban ng tao. Ang masasamang hangarin, ang katamaran, ang pagpapabaya. Kaya dapat usisain natin ang ating iniisip at binabalak natin. Magdadala lang ito ng kasamaan kung hindi na natin agad ito pinigil. Kaya nakakatulong ang madalas na pangungupisal. Maliit pa ang kasalanan, nabubunot na agad ito. Kaya hindi na ito makakaugat at magbubunga ng masasamang gawain. Panginoong Diyos, tulungan mo ako na palagi maging maingat na huwag bigyan ng puwang ang kasalanan na pumasok sa aking buhay. Kahit ng kaunting katamaran, ay dapat ko ring bantayan. Ipadala mo ang mga anghel upang ako ay bantayan at ingatan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.